Hi mga sis! For today's video is mag-hair reband with color and Brazilian na naman tayo. And ang status ng buhok ng aking client ngayon is previously rebanded with color ko na siya 2 years ago. And as you can see mga sis, makapal at medyo matataba ang strands ng buhok ni client kaya mapapalaban na naman tayo ngayon. And before we proceed sa ating rebanding process mga sis, make sure na napag-shampoo natin si client ng 2 beses para matanggal yung mga excess dirt sa buhok niya at tumalab ng bongga yung mga medisinang i-apply natin sa buhok niya. And now let's proceed sa rebanding cream number 1 application. Sa pag-a-apply ng rebanding cream number 1 mga sis, make sure na half inch away from the scalp ang paglalagay natin ng gamot para maiwasan natin na magkaroon ng scalp irritation si client. And habang nag-a-apply tayo ng gamot mga sis, is make sure na dapat i-massage natin yung gamot sa buhok ni client para lahat ng strand is malalagyan and ma-fully absorb siya ng buhok ni client. Dito sa part na to mga sis, sa pag-a-apply ko ng rebanding cream number 1, is sinasagad ko na siya hanggang sa dulo. Kasi wala nang part dito sa buhok niya na rebanded kasi napaputulan niya na before. Dito naman sa part na to mga sis, ang pag-a-apply ko ng rebanding cream number 1 sa buhok ni client is hindi ko muna isinasagad sa pinakadulo ng buhok niya. Kasi dito sa part na to is may naiwan pa na na-reband ko before. Pag ganitong klase ng buhok ang i-reband natin mga sis, like previously rebanded na buhok, is dapat iwasan muna natin na malagyan ng gamot yung part na rebanded na. Kasi magkaiba po ng oras ang pagluluto sa virgin hair at chemically treated hair. Then, after kong mag-apply at magbabad ng rebanding cream number 1 sa buhok ni client, is hinintay ko lang na mag-react yung buhok niya sa gamot. And nung nag-strand test ako at tumalab na yung gamot sa buhok niya, nag-reapply na ako ng gamot and this time, nilalagyan ko na din ng gamot yung previously rebanded part ng buhok ni client and habang nag-a-apply ako ng gamot is nag-i-spray ako ng tubig para malesen yung tapang or tumabang yung gamot at para maiwasan nating masunog yung buhok ni client, especially yung part na rebanded na. And after 15 minutes ng pag-extend sa pagbabad ng gamot sa buhok ni client is binanlawan na namin ang buhok niya ng purong tubig lang. Hindi kami gumamit ng any hair conditioner sa pagbabanlaw. Then pinatuyo namin ang buhok niya ng 100% dry gamit ang blower dahil isusunod na namin yung pagpaplansya sa buhok niya. And this time mga sis is proceed na tayo sa pag-hair iron or pagpaplansya ng buhok ni client. Since makapal at mataba ang strands ng buhok ni client, gumamit lang ako ng 220 to 240 degree heat temperature sa pagpaplansya ng buhok niya. And take note sa pagpaplansya mga sis na dapat manipis or paper thin lang yung sectioning natin habang nagpaplansya tayo para lahat ng strands ng buhok ni client is maluto. Dapat din mga sis is pulido tayo magplansya ng buhok ng ating mga client kasi isa to sa pinakadahilan kung maganda ba or magiging back job yung result ng pagre-reband natin. And ang gamit ko po na hair iron sa pagre-reband ko dito is Index po. Kung naghanap po kayo ng magandang hair iron na gagamitin sa pagre-reband, ito pong plancha na to is from Index. Isa to sa mga maire-recommend ko sa inyo. If interested po kayo, ilalagay ko na lang yung link ng store kung saan ko nabili itong hair iron na ginagamit ko, pati na rin yung mga products na ginamit ko sa pagre-reband natin ngayon. And ito na po yung naging result ng first hair iron natin sa buhok ni client. As you can see mga sis, napakaganda ng first hair ironing natin sa buhok ni client. Super kintab at bagsak na ng buhok niya. At kung mapapansin nyo is hindi na damage yung part na nariband ko na before. And after that is papahingahin muna namin ang buhok ni client ng at least 10 minutes. And then, isusunod na namin yung pag-a-apply ng neutralizing cream at kulay sa buhok ni client. And this time mga sis is nag-a-apply na ako ng neutralizing cream at hair color sa buhok ni client. And yes, you heard it right po mga sis. Pwedeng-pwede po pagsabayin or ihalo ang rebonding cream number 2 or neutralizer sa hair color. Ang ratio po ng ginawa kong mixture sa hair color at neutralizer is 1:1. Kung gaano kadami po yung hair color na mayroong oxidizing cream, ganun din po kadami yung neutralizer or rebonding cream number 2. Dito sa part na to mga sis is hindi ko muna nilagyan ng medisina or gamot yung part na may kulay. Then, after kong ibabad ang gamot sa buhok ni client ng at least 30 to 45 minutes, is babanlawan na namin to at isusunod na namin ang kanyang hair treatment which is Brazilian Botox.
And after 30 to 45 minutes ng pagbababad ng hair treatment or Brazilian Botox sa buhok ni client is blino dry namin ito ng 100% dry at nagplancha kami. And ito na po yung naging final result ng buhok ni client after nating mag-process ng hair reband with color and Brazilian Botox. As you can see mga sis, super bagsak at shiny na ng buhok ni client at wala itong ka-damage especially doon sa rebanded part ng buhok niya.